Mga kababayan, mga ka-GP Natics, nung nakaraang araw, nag-aalala tayo masyado hinggil po dito sa interim release request ng kampo ng ICC para mapalaya pansamantala itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa The Hague. At siya daw ay aampunin, mga kababayan, ng host ng ibang host country. Pero nagsalita na itong si dating Senador Antonio Trillanes IV na siya daw po ay buong-buo ang tiwala, mga kababayan, na makakalaya lang si Digong kapag nasa kahon na. Halina't pakinggan natin, mga kababayan. Ano nga ba ang dahilan ni Trillanes, bakit niya nasabi yon? Shoutout Minoa Julie. Ito kaya, meron nga kayang pag-asa, may pagkakataon, merong chance. Kausapin po natin ang isa sa prime movers ng mga kasong i-file sa ICC, si former Senator Antonio Sani Trillanes. Senator Sani, si Peter Atrica po dito sa Balita Patan. Good morning. Maganda umaga po sa inyo, kasamang Peter at si Miss Rica. Good morning, sir. Thank you for joining us po. Oo. Senator Sani, bakit masyadong maugong itong posibleng interim release? At di umano ay meron ng isang third party, isang bansa na nagsabi na we are willing to receive si former President Duterte in case he's given an interim release. Bakit po is this possible or highly possible? Ito po, para lang malagay natin sa konteksto, ano po. Itong Grabe naman yan, kauumpisa pa lang. Ang bilis. sa itong news na ito ay nagmula doon sa Defense Council ni Duterte. Okay. So yan po ang konteksto niyan. Natural, ang angulo niya ay parang approved na, as good as approved. Oh, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Talagang DDS na rin ang style ni Kaufman? Pinapahasa lang pala kayo nito. Ito po ay base po sa nakalap nating impormasyon, ito ay kukontrahen ng prosecution ng ICC in the same way na inopose yung mga iba't ibang mga naunang motion Okay. ng defense. So, pero kasi inangguluhan nila na parang done deal na ito, walang kukontra, at pumayag na parang ganun yung pagkapackage nila ng balita. Opo. Kaya yun naman po ang naging reaction ng mga stakeholders, parang naalarma na parang mangyayari na. Oo. Okay, ano po? Hoy, kahit tayo, ha? Ito ay kagaya ng Aminin, mga kababayan, kahit tayo po, parang nagulumihanan tayo doon. 'Di ba? Na tayo po ay medyo nadismaya. Kasi mismong si Attorney Conti, parang mali din yung kanyang nakuha kasi nga ipinakalat na ng kampo ni Kaufman ay talagang pakakawalan because of the age. 'Di ba? At dahil nga gumamit pa sila ng taktika na kakaiba. Yung taktika nila ay si Kaufman, sinabi, Mr. Duterte will not commit any crimes further. Yun ay pag-amin, admittance of guilt. So nasabi mo ba yung kliyente ay talagang killer? 'Di ba? iba't ibang motion nila na nauna, ito ay kukontra ng prosecution at magbibigay ng desisyon yung pre-trial chamber ng ICC. Tama. Nasa ngayon po, sa 5 naunang motion ng prosecution ay ng depensa nila Duterte, ay lahat po yun ay na-deny. So ito na po ay just like the rest. Of course, there is that possibility na magagrant po ito, pero kagaya ng mga nauna, ito ay i-deliberate ng gusto ng ICC pre-trial chamber. Okay. Ang palusot daw diyan, mga kababayan, ang nakikita ko kasi diyan, sabi ni 'di ba may press con si Sara Duterte kanina. Ang kanya pong pahayag ay
Ano ba yung sinabi niya? Wait lang. Meron siya ditong binabanggit na kung saan po, mga kababayan, sabi niyang ganun, hindi daw maibigay, hindi daw matugunan ng ICC, mga ka-GP Natics, yung mga pangangailangan daw ni Digong Duterte. Totoo kaya yon? 'Di ba? Imposible naman na hindi nila kayang ibigay yung pangangailangan ni Digong Duterte, mga kababayan. Ito, nakalagay dito. Sabi nito, hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay naibibigay ng ICC detention unit. Mas maigi siguro na meron siyang si ex-President Duterte na interim release galing kay Sara Duterte. Mga kababayan, maniniwala ako kapag itong statement na ito ay binitawan mismo ng pre-trial chamber. 'Di ba? Hindi 'yun manggagaling sa kanila. Kasi parang feeling ko, itong mga style na ito ay paawa effect. 'Di ba? Paawa effect para maraming pong yung kumampi sa kanila. Marami po yung makakuha sila ng media mileage, na itong si Digong nahihirapan na, hindi na ibibigay ang pangangailangan. Pero ako, somehow, mga kababayan, naniniwala rin naman, Mama Ana Catalan Bisinyo. Bakit, mga kababayan? Ibibigay ba ng pre-trial chamber, ibibigay ba ng ICC yung kailangan may babae? Merong night duty. Ibibigay ba, mga kababayan, ng ICC yung hiling na kailangan bigyan ng fentanyl? 'Di ba? Oh. Kita mo, sabi ni Carmen Lee, kulang sa fentanyl. Parehas kami ng iniisip. Siguro kaya nasabi ni Sara Duterte na hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay naibibigay ng pre-trial chamber unit. My God. O tama nga naman. Hindi talaga yung maibibigay yun. At hindi papayagan na ibigay yon ng ICC. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, baka naman ibang pangangailangan yan. Kilala naman natin si Digong mahilig sa chicks. Diretsuhin nyo na. Diba? Mahilig sa chicks kasi may night duty. Tapos mahilig pa, mga kababayan, di kasi makatulog yan sa gabi. Diba? Ang ginagawa niyan, ginagawa niya pa rin yan to stay him awake. Kailangan may Mary Jane. Mary Jane, nasan ka? So, sabi ni Sam, yung fentanyl nga, wala kasi. Yun lang. Alice Guerrona, kailangan niya ng ana-ana. Pucha. Mga kababayan, tatayo pa ba yun? Ha? Baka kahit siguro anong doon. Teka lang. Junjun, tayo-tayo na. Yun ang tanong doon eh. Di ba kailangan niya lang ng pampagana, guys? Kailangan niya lang ng mga mahaplos-haplos. Genki ba? Pa ba yun? Anong Genki? Ang gusto nila mala hotel na 5-star complete amenities. Aba hindi lahat gugustuhin magpakulong sa ICC eh. Ayoko nga no. Ma'am Chanel Paris, kapag ibinigay lahat ng gusto nilang amenities, kahit tayo magpakulong na tayo sa ICC. Ang problema, mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi rin lahat. Kasi ang sabi dyan sa ICC, ang kanilang kinukulong leader. 'Di ba? Tyrant leader na hindi makasuhan ng kanyang origin state. State of origin. Tayo, hindi naman tayo presidente, hindi tayo vice president. So malabo 'yun mangyari sa atin. 'Di ba? Pag may pera, spoiled talaga. Pag wala, tiis. Sa Pilipinas lang ata meron 'yan eh. 'Di ba? Pakinggan pa natin si Trillanes. Yung pong binabanggit na bansa na miyembro ng ICC, do you have any idea which country this is, Senator Sani? Ano po ito? Redacted po ito.
Mhm. Kaya Ayaw sabihin. only the pre-trial chamber and the prosecutor ang nakakaalam nito. Pero Kasi pag I touch, teka lang, sorry, Trillanes. Natawa kasi ako dito, sabi ni Weng Bigayan RV. I touch myself na lang. Kaya lang guys, may hirapan yan si Digong. Baka, tawag dito, sumakit na yung mga legs niya, hindi pa rin matayuan. Hindi pa rin tumayo. 'Di ba? Oh. sabi ko nga, suntok sa buwan mo ito, no? Regardless kung saan man yung buwan yung bansa na yan, Aha. suntok po sa buwan yan. Ito ginagawa lang ito nung mga abogado ni Duterte. Mhm. Siyempre, kailangan po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po Grabe. ng 150 million pesos a Ay, month. ganon. Ibig sabihin, mga kababayan ni Trillanes, kaya ganito yung ipinapakalat ng kampo ni Kaufman para i-justify na karapat dapat silang bayaran ng 150 million kada buwan. Ubus ang yaman mo dito. Oh. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa Oo. para lang makasingil sila na maayos. Oh. Ganun po yan. Mhm. Pero malabo pa po yan mangyari. Mhm. Sir, yung tinitingnan pong dahilan nitong request nila for interim release ay health reasons ng dating Pangulo. Ngunit dun sa check-up naman ng ICC before he was detained, sinabi naman nila that he's in perfectly good condition. So, kung nakita na po ng ICC and na okay naman ang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, ano pa po ba yung yung iba pang dahilan? Maari ba nilang gamitin ang kanyang pagiging pagkapanalo bilang mayor ng Davao na maging dahilan for his interim release? Hindi po. Weng, salamat ha sa pag-share ng blessing. Thank you so much. Yung ganong dahilan, yung mga previous na cases na nag-grant po ang ICC ng interim release, ito ay mga involved na dun sa kaso na hindi sila yung principal, Mhm. yung mga medyo mahina-hina yung ebidensya laban sa kanila, at yun na nga, yung merong immediate na health concern. Actually, kahit si Harry Roque, sinasabi niya yan na wala pa pong, mga kababayan, wala pa pong nangyayari sa history ng ICC na pinalaya or binigyan ng interim release ang isang primary suspect na talagang lalong-lalo na napakarami po ng ibinibintang sa kanya ng mga pagpatay. Mabuti sana, sabi nga ni Trillanes, ay kung ang taong ito ay hindi siya yung principal, kung ito ay co-accused lang at hindi naman talaga ganun kabigat yung nagawang kasalanan. Pero dito kay Duterte, mga kababayan, kay Mr. Duterte, alam naman natin, talagang maraming beses niya nang inamin. 'Di ba? Marami siyang pinatay. Oh. Ewan ko na lang kung pagbibigyan ito sa kadahilanan dahil redacted nga yung mga nakalagay doon. Sabi kasi siya ay 80 years old na. Pero parang tingin ko yung redacted doon, nasabi na ni Sara na hindi na ibibigay yung tamang pangangailangan nitong si Digong Duterte. 'Di ba? Kung ang ICC naman, ganun lang ang titingnan natin, anong hindi na ibibigay yung pangangailangan? Ano ba yung pangangailangan talaga ni Digong na hindi namin maibigay? Yeah? Give me the list. 'Di ba? Tapos binigay yung list, no? Listahan pala fentanyl, nakalagay doon MJ, nakalagay doon night duty. Patay tayo dyan. Ito, gaya ng nasabi ninyo, na subject yan siya sa medical check-ups, na binigyan siya ng clean bill of health nung ICC to undergo trial. Correct? Kaya hindi applicable sa kanya lahat ng mga prior cases. So again, sinasabi po natin na ito ay kukontrahin ng prosecution
contrary dun sa nilabas na balita Mhm. na pumayag na yung prosecution. Hindi po totoo yun. Okay. Yan po ay propaganda Oo. nung kampo ng mga Duterte. Oy, hindi naman pala totoo na pumayag yung panel of prosecutors eh. Ikaw talaga, Kaufman. Gusto mo lang silang isahan. Malaki. Wag ka mag-alala, makakatanggap ka naman ng 150 million kada buwan. Konting taktika lang yan, Brad. Bigyan mo naman kami at ambunan. Ayop ka. Ang laki niyan, 150 million. Kaya pala lahat ng mga propaganda, lahat ng ginagawa ng DDS, ginagaya mo na. Senator Sonny, but what is confirmed already is naihain na po yung motion na yon, yung for interim release. Okay. Yes, opo. Yeah. Yan pong option na yan ay binibigay sa lahat ng mga akusado. Aha. Oo. Pero gaya nga nung mga historically, Mm-mm. yung mga principal na akusado hindi talaga nabibigyan. Okay. Kasi grabe naman ang epekto niyan doon sa mga testigo, doon sa mga Biktima. law enforcers. Oo. Nag-bis din ang buhay nila Oo. at para maihatid dyan si Duterte tapos pakakawalan din lang nila, masisira Oo. sila. Correct. Kaya ako po, I would like to believe na para maging consistent, madi-deny din ito Mhm. sa mga susunod na linggo. And the decision May point. is forthcoming, ano po? I suppose kasi naihain na nga po. With your permission, Senator Sonny, medyo related, pero I'd like to get your reaction and your position on itong lumalabas na si dalawang senador daw, si Aimee at si Robin, pumunta kasama si Sara sa Malaysia bilang isang political exercise yung impeachment trial. Okay lang po ba ito? I mean, is it par for the course? Walang problema yung mga ganitong pagpapahiwatig ng suporta doon sa nasasakdal? Sweet shrimp! Hindi! Creamy tonkotsu pork broth! Ginagaya ata ako nito. Ang daming patalastas eh. Grabe naman yan. Tad-tad oh. Hindi po dapat pwede yan. Kailangan medyo konting discretion naman. At dapat alam nila kung ano yung responsibilidad nila, no, bilang senator judges sa upcoming trial. Okay, nadudoon na yon na talagang inherently kaalyado sila. Pero kahit papaano pakita nila sa taong bayan na papasok sila dito sa trial na to na bukas yung kanilang pag-iisip na baka may lumabas na ebidensya dyan na magpuprove ng mga akusasyon. Correct. Pero alam nyo, hindi na natin inaasahan yan dito sa mga ito. Kaya nga ito yung mga ginagawa nila, yung mga asal ng mga Duterte na senador, part lang ito ng virus na kinalak ni Duterte. Simula nung naging presidente siya, nakita nyo, nung dumating si Duterte dito nung naging pangulo siya, o bago pa maging pangulo, nakita nyo paano magmura, nakita nyo paano magbabuyin yung Office of the President, nakita nyo lukot-lukot yung damit, di ba, wala siyang pakialam. Tapos, ganyan, kinalat niya yan, yung mga pag-aasal na yan sa mga followers niya, sa mga kaalyado niya. Kaya ito yung, kumaga hanggang ngayon, yung perwisyo na we are dealing with, no? Kahit wala na siya sa pwesto na ilang taon na. Senator, matanong ko na lang din po your thoughts on this, no. Last Friday nakausap ko po isang political analyst, no. Assistant professor po siya sa UP ng College of Law, abogado din po siya. Sinabi niya na, because I asked if
Ang mga senator na may obvious bias, maaari ba nilang i-recuse ang sarili, kung hindi nila i-recuse ang sarili nila sa impeachment trial, ano ang pwedeng magawa, no? May sinabi po siya na yung isa, yung fellow senators niya might move na tanggalin sila doon sa impeachment trial, or the Filipino people can do so. Alam niyo po ba itong dalawang steps na ito at Senator, baka you can help enlighten us about this? Ano po, theoretically, pwede po yan. Theoretically. Pero ultimately, yung Senado po, it's a chamber built on personal relations din, no? At tradition. So, hindi ho ganun kadali na magsa-censure ka nung kapwa mo, senador, kasi maaring sa publiko nakikita natin na mainit ang balitaktakan. Pero at the end of the day, nag-uusap-usap yan kasi marami hong mga batas or other instances na magkakasama kayo sa posisyon. Kaya hindi automatic na magkakaaway po yan. Ang isang example po is nung gigil na gigil sa akin si Duterte, no, ako po ay senador pa, na gusto niya akong ipatanggal. So inutusan niya yung mga alagad niyang bigyan ako ng ethics case para i-censure ako o i-expel ako. Pero hindi niya ako umusad yun eh. Hindi ko umusad yun. Tapos nung gusto niya akong tanggalan ng amnesty, alam ng mga kapwa senador ko na illegal yun. Lahat po ay kumampi sa akin kahit sa publiko, sa mata nila, kaalyado niya yung karamihan doon. So, ganyan po ang sitwasyon doon. While theoretically, pwede po yan na mag-motion yung mga senador na isuspend siya or forcibly tanggalin siya sa trial. Pero masyadong malalim na ho yung sugat nun pagka nangyari ho yun. Oo, ako naman mga kababayan, sa totoo lang, kahit sabihin natin na itong mga ito ay maka-Duterte, really way better pa rin sa akin na marinig yung kanilang panig. 'Di ba? Although alam naman natin na sobrang bias itong mga ito, na from the beginning, alam na natin na gusto nilang sirain, gusto nilang tapusin, gusto kaagad nila na i-dismiss yung impeachment trial ni Sara Duterte. Now, mga kababayan, dahil nga ito ay nag-proceed na, 'di ba? By tawag dito, by acquiring the jurisdiction of the accused, which is no other than BP Sara Duterte, doon pa lang, sabihin na natin na talagang maganda ang magiging laban. Oo, mga kababayan, ang gusto ko kasi mangyari dito, ma-expose natin maigi yung mga senador na talagang hindi tumitingin doon sa mga dokumento, sa mga evidences, 'di ba? By doing that, mga kababayan, na pabayaan natin sila diyan as a senator judge. Pagdating po ng 2028, sigurado hindi na makakakuha ng boto yung mga yan. Masisira na yung kanilang karir, masisira na yung kanilang pangalan. 'Di ba? So pabayaan na lang natin, mas maganda nga ma-expose natin yung kawalang-iyaan, ma-expose natin yung mga walang kakwenta-kwentang mga senador na nandyan na nagpapalaki lang ng itlog. 'Di ba? Oh. Sabi ni Gloria Mayore, hindi na lang mabitawan ang lawyer ni Digong ang kaso pero alam niya sa sarili niya na wala na. Totoo yan. Mga kababayan, pera-pera lang ang labanan. 'Di ba? So ayan, maliwanag ha. Sinabi ni Antonio Trillanes, mga kababayan, base sa kanyang experience at sa mga nababasa, wala pong hindi totoo yung sinasabi ng kampo ng nila Kaufman na hindi na po i-oppose ng prosecutor ang kanilang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At mga kababayan, hindi rin po daw totoo, mga ka-GP Natics, na yun ay
ang pagbibigyan ng ICC agad-agad. 'Di ba? Dahil lang 'yan sa pera. 150 million ba naman? So magpaka-DDS ka na lang. Halaka. Ganun lang 'yon para easy. My God. Himawari GP Tamago. Ano 'yon? Hindi ko alam 'yon. Kapal na talaga mukha niyan, maski kanyon di tatablan. Kuryentehin na lang yung batong 'yan, sigurado sabog. Yung ninakaw ni Digon, yung punta rin sa attorney niya. Pero marami pa yan, guys. Maliit pa yon. 150 million per month. Maliit pa yon. Billion. Baka trillion nga ang meron yan mga Duterte eh. Diba? Alright, so next topic naman tayo mga kababayan.